Kung sinong nag-akusa, kunyari may haka-haka sila na binulsa ng kung sino man after ma-disperse ni Gina Acosta, yun ang may burden na mag-prove na ng irregularity. So hindi pwede magsasalita lang kung mag-aakusa lang tapos walang kasamang proof or evidence of yung sinasabi nilang napunta kung saan-saan, no? Kasi since nanggaling yan sa bibig ng prosecution, edi yung prosecution na yan na nagbigkas doon, siya ang mag-prove. Siya ang may burden na mag-prove. Hindi yung inakusahan. Ang nag-akusa ang dapat magpatunay. Attorney, mayong gabi. Delikado po bang may tuturing ng isang judge ay direktang magsasabi na nanakaw yung pinagdududahan pa naman kung saan napunta yung pera? Kasi kanina sa linya ng pagtatanong, parang kumbinsido na siya na merong pagnanakaw at parang naging sangkalan lang itong si Acosta po, attorney. Yan ang misleading question na nakapalupot sa loob ng question yung pinagpipilitan na conclusion na nagnakaw. Kung tutusin, wala baliktad pa nga yun ang misleading question kung tutusin, na meron kang kinakarga sa question mo na tumatalon ka sa conclusion na nagnakaw na yung kung sino man yung inaakusa mo, no? So misleading questions yun. Opo. Yung pagtatanong ng prosekusyon, dahil halimbawa after na maibigay ni Acosta yung pera kay La Chica, kine-question kung napunta ba talaga doon sa tamang pagbibigyan ng pera o baka ibinulsa or natanggap ng pangalawang pangulo, pero hindi naman nila ma-establish sino ba ang magbibigay ng ebidensya na natanggap mismo ng pangalawang pangulo, sino ba ang magbibigay ng ebidensya na ibinulsa ni La Chica yung pera. Dahil ba after kay Acosta, pagpunta kay La Chica, hindi na alam kung saan na napunta or pinagdududahan nila kung napunta ba doon sa mga nakapangalan sa acknowledgement receipt yung pera. Tama na po bang paghinalaan agad na mali? Hindi ba yun pasok sa presumption of regularity, attorney? Pasok siya sa presumption of innocence din, no? At saka presumption of regularity. Kung sinong nag-akusa, kunyari may haka-haka sila na binulsa ng kung sino man after ma-disperse ni Gina Acosta, yun ang may burden na mag-prove ng irregularity. So hindi pwede magsasalita lang kung mag-aakusa lang tapos walang kasamang proof or evidence of yung sinasabi nilang napunta kung saan-saan, no? Kasi since nanggaling yan sa bibig ng prosecution, edi yung prosecution na yan na nagbigkas doon, siya ang mag-prove. Siya ang may burden na mag-prove. Hindi yung inakusahan. Ang nag-akusa ang dapat magpatunay. Opo. Doon po sa terminong pag-disburse ng pera, malinaw po ba kung ano ba yung parang pinaka-ibig sabihin ng pag-disburse? Dapat ba si disbursing officer siya mismo yung magbigay o yung pagbibigay ba niya ng pera according na rin sa utos ng pangalawang pangulo? At dahil alam naman niya na security officer ng OVP si La Chica, yung pagbigay ba niya ng pera ay parte yun ng pag-disburse o yung disburse na tinatawag ay dapat siya mismo yung magbibigay doon sa mga recipient ng confidential funds? Hindi, yung disburse, kasi yung root word ng disburse, dalawang words yun, yung yung prefix, at saka yung burse. Yung burse ay B-U-R-S-E, French word yun o Latin word, na kuminsan nanggaling sa bulsa o bursa. Or bag, in short, bag. Pag sinabi mong disburse, nilabas mo sa bag. So ang paglabas sa bag, no, whether figurative or literal, at naiabot na ni Gina Acosta kay Raymond Dante La Chica, yun na ang disbursement, no? So, dahil nailabas na sa bag, no? Tapos, binitbit ni Raymond Dante La Chica sa kung saan man, usually sa mga insurgency areas, implementation na yan. At
yung accountability ay na-establish na kumbaga nagawa na ni Gina Acosta yung trabaho niya, na-disburse na niya, sa implementation na lang ang ginagawa nung ni La Chica, yung pinaka-ano mismo. Hindi kailangan na si La Chica mismo ang magdi-disburse dahil hindi naman siya Special Disbursement Officer. Siguro yung pwede natin gamitin ang halimbawa dito na naalala nyo yung Supreme Court case noong 2014 tungkol sa Disbursement Acceleration Program o yung DAP. Kung saan naging disburser yung buong executive branch of government. Dahil nung panahon na yan, parang ini-impeach nun dati si Chief Justice Renato Corona. At yung incentive o suhol o kung ano man ang tawag doon, yun yung naging DAP, Disbursement Acceleration Program. Sinabi ng Supreme Court na yun yung illegal dahil yung purpose is unethical, no? Pero dito naman na ito si Gina Acosta na ginagawa niya yung trabaho niya na ginagawa lahat ng mga nakaraan sa kanya na sa peace process o counterinsurgency, ganun din ang ginagawa. Eksakto. Standard ang ginagawa nila. Lahat, even right now as we are speaking, habang nag-uusap tayo ngayon, yung iba doon sa peace process, ginagawa pa rin nila. May SDO na nagdi-disburse. No? So, nakakapagtaka, ano yung akusasyon? Ano yung bakit pinapalabas na krimen yung hindi krimen? So, yung ginawa ni hindi crime yun, yung ginawa ni Gina Acosta. So kumbaga, yung sinasabi na bawal i-delegate yung pagdi-disburse ay hindi nangyari, sa pagkakaintindi nyo po, hindi nangyari dito sa sitwasyon na ito dahil parte ng pagdi-disburse ng pera yung pagtitiwala niya doon kay La Chica para si La Chica ang mag-implement ng mga confidential operations. Yes, parte ng yung pag-delegate, yung pagtiwala, yung hindi naman nag-delegate si Acosta kasi na-disburse na niya nung naiabot na niya yung pera kay La Chica, nagawa na niya yung trabaho niya as Special Disbursing Officer. Tapos, yung pag-abot kay La Chica ay dahil tiwala at dahil instruction din ng lawful instruction ng head of agency para ma-implement yung purpose, which is peace process, counterinsurgency, buying information, pagtulong na rin sa rebel returnees. So, nagawa nila standard operating procedure, lawful operating procedure ang nagawa nila. Kine-question din nila yung paano verify ni Acosta na tama yung paggastos ni La Chica. At dahil nga sa tiwala, kasama na rin yung mga dokumento, parang hindi kumbinsido yung prosekusyon at yung ilang mga senator judge na hanggang doon lang yung verification na ginawa. Tingin nyo po na ayon lang, kasi nga ina-explain ni La Chica sa kanya na confidential in nature itong pinaggamitan ng pondo, kaya hanggang doon lang. At sa verification din daw ni Acosta, kini-question nila dahil mismo si lang ang nag-certify or nagsasabi na ito, napunta ito sa ganito, sa ganyan. Sa tingin nyo po, naayon pa rin sa Joint Memorandum Circular yun at walang nalabag ang ginawa ni Acosta? Walang nalabag ang ginawa ni Acosta dahil wala naman obligasyon si Acosta o kung sino man na i-convince yung prosecution. Baliktad, ang prosecution ang may obligasyon i-convince ang impeachment court. Dahil siyempre yung akusado, wala sa kanya ang burden na yun. Yung nag-a-accuse ang may obligasyon. Ang nagbubuhat ng burden na i-prove, i-convince yung impeachment court. No? So walang nalabag si Gina Acosta sa joint circular at sa batas in general. Opo. Pati yung pagtitiwala ni Vice President sa kanya kini-question din. Narinig natin kung saan siya nag-aral, ano yung kanyang pinag-aralan, pati ba yun kailangang tanungin si Acosta ba ang dapat tanungin kung bakit pinagkatiwalaan ka na maging SDO ng OVP?
Wala na silang pake doon. At saka, besides, ano yung pangit sa ano? Nag-aral siya ng Customs Administration. Ano masama doon? Ano? Nag-aral siya sa Davao. Bakit? Is Davao inferior to, ano ba yung school nitong nanlalait na to, no? So, unang-una, wala silang pake doon kung si VP Sara ay nagtiwala kay Gina Acosta. Dahil ang decision na magtiwala o hindi magtiwala ay nasa tao na nagtitiwala 'yon. Pangalawa, nung naungkat nila na graduate ng Customs Administration, ano yan? Is that an inferior course? Ano yung punto naman nito itong nanlalait na to, no? So definitely mas lalo lang magsisimpatize ang tao dito kay Gina Acosta. Opo, Attorney, sumatotal, hindi pa rin malinaw, wala pa rin matumbok na nagawang impeachable offense, lalong-lalo na yung pera ng bayan, laging inulit-ulit ito ng prosecution kanina na yung pera ng taong bayan, napunta sa bulsa o ninakaw ni Vice President Sara Duterte na matinding impeachable offense. Wala pa pong malinaw as of kaninang impeachment trial. Wala pong malino. Day 17 na ba tayo ngayon? Day 18 o day 19? Day 17 po. Day 17 pa lang. Wala pa talaga. Wala pang impeachable offense na napapatunayan. In fact, yung word na disburse nga, ibig sabihin lumabas sa bulsa, hindi pumasok sa bulsa eh. So, parang nag-aaksaya tayo ng oras, magkano ba ang gastusin dito kada hearing sa Senado. Wala pa eh. Sayang ang pera ng taong bayan. Sila ang dapat sila ang dapat ma-audit yung gumagawa ng mga itong sarasuela na to.